This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white
Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung
hindi kami magkukwento. Sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. May pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan. 48 minuto makalipas po alas 10 ng umaga bago sa ating pasyente. Unang-una syempre nais nating pasalamatan. Walang iba kundi ang pamunuan po ng University of Santo Tomas Hospital sa matagumpay na 3 araw na medical, dental, surgical and optical mission. Last Thursday, Friday, Saturday, 23 o 22, 23, 24, Alaga at Tulong Tomasino ng UST Hospital. So, pasasalamatan natin lahat po ng mga nagpunta. Ayan, sana po ay magpagaling kayo at syempre mag-follow up no sa inyo pong mga doktor pagkakailangan mag-follow up dahil napakarami po no, day 1, day 2, day 3. At maraming salamat of course sa ating team Palugaw ng Operation Tulong at iba't ibang teams na nagpunta din doon at nagpa-check up, nagpagamot. Ayan, maraming salamat again. So tayo po ay nagpapasalamat unang-una of course again UST Hospital, UST Faculty of Medicine and Surgery, UST Medical Alumni Association in American Foundation at ang UST Medicine Class of 1973. Bukod tangi, nakita natin sila doon na talagang nandun sila sa isang area malapit doon sa area po ng dental. Dami nila. Actually mga senior pero ang lalakas pa nila, grabe. Sila po yung UST Medicine Class of 1973. Yan, mga nakakulay yellow vest. Yan, maraming salamat po sa inyo pong libreng konsultasyon, mga libreng gamot, libreng yung pabunot ng ngipin, palinis ng ngipin, ayan, at libreng mga laboratory kasama ng mga partners nila from Rotary. Ayan, thank you so much of course with Father CEO, ang kanilang Chief Executive Officer, si Father CEO Julius Paul Factora. Ayan, maraming salamat po. And then of course, ating ang medical director po ng UST Hospital, ang Pulong Abala, Doktora Charito Malong Consolacion, no? Si Doktora Consolacion sobra. So siguro mamaya hapon ay makausap natin para po sa ng Alaga at Tulong Tomasino version 4.0, of course pang-4 na taon, ano. So maraming salamat sa lahat po ng mga nakiisa. Actually nagpapa-shoutout ang mga lola. Pasensya na kapag hindi ko ma-shoutout yung iba. Ayan, yung mga lumapit at mga nagpa-picture. Ayan, si Nanay Elsa Sanchez ng Tondo, Manila. Diyan po sa Juan Luna. Hello po, magandang umaga. Ganun din sa kanyang kasama si Nanay Herminia Bayaka ng Gagalangin, Tondo, Manila. Of course, si Kuya Marlon Morada ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, si Ate Luisa Nieva o Nanay Luisa Nieva ng Kawit, Cavite. Ay, si Nanay Luisa pala yung naglakad. Ayan, si Nanay Alita Padua ng Antipolo City. Ayan, Tatay Alfredo Acampado ng Marikina City. Nanay Zosima Erlanda ng Quezon City. Ayan, Nanay Ruby Haner ng Tandang Sora, Quezon City. At tayo po ay of course batiin din natin. Ayan, nandun ulit sila. Si Ate Jean Judith Belio at kay Mami. Ayan, magandang umaga po. Ayan, nagpicture-picture pa kami. Yung mga lolo't lola. Ayan, nagpicture-picture tayo. Marami pong salamat. At sundin niyo po ako ano yung sinasabi po ng doctors doon sa mga nagpa-check up. At sa libreng salamin. O di ba, mga libreng salamin. Gaganto kayo ng mga salamin nila, mga reading glasses. Oo, meron pong check up din, ano. At of course yung surgical, hingi tayo na update niyan kasi meron pong mga nag-undergo na mga surgical procedure. Ayun, yung nakikita niyo po ngayon, yan po yung area ng dental. Meron mga binubunutan, meron pong mga nililinisan ng ngipin, even ng ating mga member ng Operation Tulong ay naririyan din, ano, sinamantala din nila.
So maraming salamat sa tagumpay ng Alaga at Tulong Tomasino. Version 4.0, sabi ni CEO, next year ulit, see you again. Sana talaga namang malaking tulong. Lalong-lalo na kahapon, nakita natin meron nang galing ng Mindanao. Merong Visayas, I think, in Bohol. Tama ba? Merong Davao. No, meron po. And then, of course, outside Metro Manila, marami pong mga lugar yan. At ano ba yung sinend sa akin ni Iza? Tignan ko nga. I-acknowledge lang natin kasi nakatutok sila. Of course, as far as Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal, Quezon, meron doon Lucena City Si tatay, pangalan nga nun, Paviliano ba? And then Batangas, Pangasinan, Masbate, no? And then Bohol, Oriental Mindoro, Davao City, Dipolog City. Ayan po. So, yan po yung mga talaga namang nagpa-check up because nakamonitor sa atin at yan po ay napakalaking tulong na para po sa kanila. Ayan, okay. So mamaya po at magkwentuhan pa tayo ng mahaba-haba tungkol dyan. Oras natin, meron na lamang tayong 6 na minuto at alas 11 na ng umaga. Reach Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan ng ating pong pasyente, si Ate Maria Victoria Bello, 51 years old. Siya po ay taga Gabriel Subdivision, Hulong Duhat, Malabon City. May asawa, may 2 anak po, si Ate Victoria o si Ate Vicky. Isa sa kanila ay mayroong pong Down syndrome. Isang pericab driver naman ang kanyang mister. Year 2017, nagsimula po yung kanyang pagiging diabetic. Pero noong 2024, doon na siya gumamit ng insulin. Sa ngayon, na-detect na rin o na-diagnose na meron siyang kidney stone. Binigyan po siya ng karagdagang gamot para matunaw. At matapos po makalipas ang 3 buwan, kinakailangan na niya magpa-ultrasound para makita kung lumiit o natunaw ito. So alamin natin mula kay Ate Maria Victoria Bello. Ate Vicky, good morning! Good morning din po. Oo, kumusta ka na Ate Vicky? How are you today? Okay naman po. Ito po, lumalaban pa po kahit pa paano. Oo, bata mong naging diabetic 2017? Opo, kasi nasa lahi po kasi namin. At saka, siguro po dahil din po sa lifestyle ng mga kinakain. At ngayon ay insulin na yung kailangan mo or nag-start ka na ba sa insulin? Opo, 2024 po, bali, 1 year na po ako mahigit na nag-i-insulin po. At and then, kailan ba to? Kailan na-diagnose? Meron ka namang kidney stone. Ito lang ba? Itong last year lang, no? Last year lang yung kidney stone mo? Noon lang po 2024. Dati po, lang po ako, oral lang po. Ang gamot ko lang po is glimepiride po at saka metformin po 3 times a day. Tapos may isang tableta po. Kaso po, kahit po gano'n na po yung iniinom ko is uncontrolled pa rin po yung diabetes ko. Kaya inano na po ng doktor na kailangan ko na pong mag-insulin. Okay. So, nung ongoing yung insulin mo and then ngayon naman kailangan na malaman pa rin kung dun sa pag-take mo ng gamot para dun sa yung kidney stones kung yun ay lumiit or sana nawala na, no? Nalusaw na. Opo. Sana nga po kung awa po ng Diyos, sana po ay mawala na po. Dati na rin po kasi akong nagkaroon ng kidney stone is no year 2010. Yun nga po, bali, nawala na, lumiit naman po noon, pero siguro po sa katagalan din po, sabi nga po nila, pag pag kidney stone former po, is may tendency din po daw na bumalik po. Kasi dahil din daw po sa kinakain. Saan? Din po, naiipon po uli yung pagka-form ng bato sa bato. Saang hospital ka nagpapa-check up, Ate Vicky? Dati po, yung nagka-kidney stone po ako ng 2010 is sa PGH po ako noon. Pero ngayon po kasi medyo malayo po kasi dito sa bahay yung PGH at may anak po akong inaalagaan na special na nakadepende po talaga sa akin. Dito na lang po ako sa malapit po sa amin, sa Tondo Medical Center po, sa Balut, Tondo, Manila. So, diyan na rin ngayon ginagamot yung para sa kidney mo. Even yung ultrasound ba available sa kanila? Nung nakaraan po kasi is available po sa kanila kaso ang tagal po bago kasi ako maisalang. Kaya pinilit ko po na agad, nag-ano po ako ng pera para makapag sa ilalim po nung CT stonogram para malaman po kaagad kasi kapag inintay ko po yung schedule nila is umaabot din po kasi ng 2 buwan bago po kasi public hospital po, syempre marami pong naka-line up. First come first serve po kung sino po yung una nakapagpa-schedule, yun po munang mauuna. Since kailangan ko pong malaman din po kaagad dahil dati na nga po akong nagkaroon, saka iniisip ko po kasi baka bigla na lang po akong atakehin nung parang sobrang kirot na nangyari po sa akin ng 2010
natatakot po ako ng gano'n kasi ayaw ko po sanang ma-confine kasi yung anak ko po kasi na wala po mag-aalaga kung sakaling mako-confine po ako sa ospital. Kaya inano ko po talaga na makapagpa-laboratory ng CT stock. Yung bang anak mo na may Down syndrome, yun yung bunso mo? Opo. Yung anak ko po kasi is 20 years po ang pagitan nila nung panganay ko po. So 20 years old, and ilang taon na yung panganay mo? 20? Nasa 28 na po ngayon. May pamilya na rin. Tapos yung bunso ko po is 8 taon. May isang anak po. Okay. Lalaki. Pero kasama ninyo sa bahay, kapisan. Oo. Okay. So ngayon, Ate Vicky, doon sa sinasabi mong ultrasound, ibig sabihin ipapagawa mo yung ultrasound sa labas ng Tondo Medical Center. Nagtanong ka ba magkano kapag ultrasound na kailangan para diyan sa iyong Yun kidney? pong natanungan ko po na pinakamura is nung in-ultrasound po ako is nasa 4.4 po yung presyo. Okay. So yan ay dapat magawa sa lalong madaling panahon. Tapos babalik ka sa iyong doktor sa Tondo Medical Center. Opo. Oo. So para diyan yung buong ultrasound na gagawin po sa akin ulit is yung kapag natapos ko na po yung 3 buwan na gamot na pag-inom po nung... Kailan matatapos yung 3 buwan mo? Yung 3 buwan ko po, nag-start po kasi ako December 15. Okay. So 90 days po yun. December, January, February, March. Opo, mga March 15 po. Ayan, okay. So pinaghahandaan mo na para nang sa ganun, pag ma-ultrasound ka, meron na. Okay? Opo, para malaman po kung natunaw po yung bato ko po sa bato. Oo. Sige, Ate Vicky ha, bigyan ka ni Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos para nang sa ganun mapagawa mo yung ultrasound. Salamat po. At malaking tulong na po yun. Ayan, nakikinig si Supremo. Maraming salamat, Supremo. Thank you so much. 2,000 pesos para kay Ate Maria Victoria Bello, si Ate Vicky, no? Ate Vicky. And then, bigyan ka ng Holy Family Academy Scholarship Foundation ng 3,000 pesos. So, para mapagawa mo yung ultrasound mo. Opo. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng tutulong po sa akin. God bless po. Sige, pagka nakuha mo yan, paghandaan mo na, no? Para dun sa ultrasound mo. Okay? Okay, pagaling ka, Ate Vicky, ha? Magpagaling, magpalakas. Salamat po sa inyo, sa DCRH Operation Tulong, at ako po ay isa po sa napili nyo para tulungan. At syempre, si Senator, si Supremo, thank you so much. Opo. Ayan, nakikinig lagi yun. Senator Supremo Lito Lapid, maraming salamat po, at saka sa Holy Family Academy. And sa mga kuyang na Mayor Lacaydeo Macalma. Okay? Opo. Salamat po sa inyo. Sige, Ate Vicky. Makibigan si Ate Maria Victoria Bello ng Hulong Duhat, Malabon City. Maraming salamat, Supremo. Senator Lito Lapid, sa ating mga regular donor, of course, ang Holy Family Academy Scholarship Foundation, ang tropa ng Mayor Lacaydeo Macalma. God bless you all. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko Pansamantala. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang ating drama. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Maraming salamat, Aiza, kay Don, kay Het, at sa RHTV.